Amen. Good morning sa ating lahat. So to start with, lahat po tayo may mga seasons ng buhay na mahirap maipaliwanag. Tama po ba? Okay? At gusto ko lang pala i-congratulate. Nakita ko dito ngayon si Chris and Sarah, no? Newlywed natin. Can you please stand up? Ayan. Ala, na-pressure dito. Mag-i-English ulit ako nito. Can we say congratulations, guys? Celebrate po natin. Congratulations. Okay, hingi sana ako ng kiss. Wag na lang, no? Baka may mainggit pa, no? So anyway, congratulations po, Pambira. First time ko nag-preach na pure nagkasal na pure English. Diba? May natutunan naman ba kayo, yung mga nakapunta? Oh. You want me to continue to speak English? Puro lang, no? But today, pag-usapan po natin yung mensahe natin. So, Sarah, bahala ka na, ha? Ilang araw na akong nag-i-English. Ikaw nang bahala dyan. And by the way, lahat po tayo may mga season ng buhay na mahirap ipaliwanag. Tama ba? Okay, pain na hindi nakikita. No? Marami sa inyo dito. May mga pain kayo na hindi nakikita, hindi alam ng iba, even mga asawa natin hindi alam, tayo lang nakakaalam. Luha na hindi napapansin. At mga panalangin na matagal nang ipinagdarasal pero wala pa ring sagot. Tama ba? Pinagpipray mo yon, yung prayer works, Sabado pa ng madaling araw, pinagpipray mo na yon. Eh ngayon, Wednesday na ng gabi pero wala pa rin yung sagot. Tama ba? So mukhang matagal na pero hindi pa rin siya nasasagot. At minsan nagtatanong tayo sa buhay, Lord, hanggang kailan? Hanggang kailan bago ito masagot? Okay? Lord, nakikita mo pa ba ako? O parang si sister lang nakikita mo. Para lang si brother yung nakikita mo, parang hindi mo ito nakikita. Hindi mo ako nakikita. O siguro may tanong tayo, Lord, bakit parang antagal? Diba? Lord, it's been a long time. Bakit hanggang ngayon wala pa rin yung answers ng aking prayer? So, alam po, yung pag-uusapan natin today, ganito ang situation ng kanyang buhay. Isa siyang ina, isang babae. Sa Biblia at ang pangalan ay Hana. Ayan, meron bang Hana dito? Hana? Hanamichi. Ayan, di pala. Sakuragi pala yun, no? So, Hana, there's this person in the Bible named Hana, okay, na kapag binasa ang kwento, sa simula ang kwento niya, hindi natin makikita ang celebration, pero makikita natin ang brokenness. Can you say with me, brokenness? Makikita natin ang luha, iyak, no? Pero ang dulo ay umaawit na ito sa Panginoon Diyos. So God turned her sorrow into a song, pero mahalagang maintindihan natin na ang kwento ni Hannah next, okay, ay hindi lang tungkol sa answered prayer, but it's all about, ang kwento niya ay patungkol sa sovereign grace and faithfulness ng Diyos at kung paano tayo tinuturo ng buong Bible patungo kay Kristo. Magugulat kayo mamaya, bakit nandito si Jesus? Bakit nandito si Christ? Because the story of Hannah points to Jesus Christ. Okay? So join me, himayin natin ang kwentong ito ni Hannah at matuto tayo sa kanya. Join me on my message today entitled Hannah, From Sorrow to Song. Yan. Mula apari hanggang, iba pala yun, no? From sorrow to song. So let's pray. Father, we thank you today. We thank you for this wonderful day that you have given us. Excited kami to receive your word. At iba-iba man yung seasons namin, mga pinagdadaanan namin, Lord. Salamat kasi I know that your message is for every one of us. I pray, God, lalabas kami dito. Meron kaming daladalang salita na bubuhay sa amin. Salita na magbibigay sigla, salita na magbibigay ng direksyon at salita, Panginoon, na magbibigay, Lord, ng panibagong, Lord, seasons ng aming buhay. Help us, Lord, to understand this message. Thank you, Holy Spirit. Lead and guide us today. In Jesus' name we pray. Amen. So merong part 5 po itong topic ko po ngayon. 5 part siya. Okay? At pag-uusapan natin, ano ba nangyari sa buhay ng babaeng ito? So number 1, the part 1 is the reality of human brokenness. So this is the reality of life. Okay? Tanggapin man natin o hindi, there is brokenness in humanity. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo, di ba? Mukha ng broken, tama ba? Hindi, joke lang, no? That's the reality of life. 1 Samuel chapter 1, okay, verse 1 to 8, sabi diyan, Hannah had no children. So Hannah had no children. Recently, may mga nakakausap ako, disciples ko po, mga kaibigan, 'di ba, na hirap sila bumuo ng baby, no, ng bata, no? At kita mo sobrang challenging talaga. At isa sa nakausap ko po ay ayaw na umuwi sa bahay nila. Bakit? Kasi tuwing uuwi sa kanila, yun ang tinatanong lagi, asan na, ganto. Nagtatry naman yung dalawa wala pa talaga, hindi pa naibibigay ng Panginoon Diyos. So, parang ang nangyari, ayaw na nilang umuwi kasi feeling nila, parang parang pressured sila kasi, yun nga, sinasabi, baka baog ka, baka ganto, baka ganyan.
So ayun nila umuwi. Tapos nung nag-usap kami, umiyak lang sila sa harapan namin. Pero sabi ko sa kanila, don't worry, God will give you. Di kayo baog, sabi ko sa kanila, God will bless you. At tutuwa ko kasi yung isa sa minimentoran ko po, si Pastor Mark, if you remember, nag-preach po siya dito. At nung nag-preach siya dito, first time lang niyang testimony for 5 years, nag-try sila, walang baby. After 5 years, God gave them. Buntis po ngayon yung misis niya, at manganganak na, actually, nauna lang sila ng 1 buwan kay Pastora Jubel, no? At yun na nga, nagkaroon sila ng anak, di ba? So ano nangyari? Sa panahon nila, ang malaking kahihiyan ng pagiging barren, no? Pag wala kang anak, if you have no children, okay, it's a shame, kahihiyan siya eh. Hindi lang ito personal pain, kasama dito ang rejection. There's this rejection, judgment, at social shame. So kahihiyan talaga. So nahihiya ngayon itong babaeng ito, siguro ayaw niya nang lumabas, ayaw magpakita. At nung panahon po nila, legal po na kapag hindi nakapag-produce ng anak yung babae o asawa niya, pwede siyang mag-ikasal ulit sa ibang babae para bigyan siya ng anak. Nakita po ninyo yung importance ng pagkakaroon ng anak sa kanila. Kaya yung nangyari kay Abraham, na sinipingan niya yung kanyang katulong, is a legal okay siya, hindi naman siya problema. Okay? Pero yung panahon po nila yun. So ano nangyari? Ito na, nagkaroon ng asawa, second wife. No, yung kanyang asawa at ang pangalan ay si Penina. Mas pinabigat pa ito ni Penina. Paulit-ulit siyang iniinsulto, no, tuwing nabubuntis, may anak na ako, ikaw wala pa. Ganun siya eh. Naiinis na tuloy itong na sobrang nahirapan siya kasi hindi na nga maanak, iniinsulto pa. Diba? Ano ba? Imagine the emotional pain. Gusto niya magkaanak, gustong maranasan ng pagiging ina, pero taon-taon lumilipas na walang nangyayari. Every day, every year, wala siyang anak pa rin. At itong mas matindi, maintindihan ko pa yung una kasi hindi siya magkaanak tama ba? Understandable. Pangalawa, bagamat nakakainis itong babaeng ito, siguro maintindihan pa natin, pero mabigat yung pangatlo. Bakit? Kasi sinabi ng Bible na ang Lord ang nagsara ng kanyang sinapupunan. So, the Bible clearly says that it is really God who closed the womb of Hannah, kaya hindi siya magkaanak. Tama ba? So, sino nakikita po ninyo mabigat yung nangyari? Tama po ba? Mukhang mabigat ito. At yun na nga, imagine the emotional pain. Pero hindi ibig sabihin po nito na cruel ang Diyos na ayaw siyang magkaroon ng anak. Ibig sabihin lang nito na ang suffering ni Hannah ay hindi outside sa sovereignty ng Panginoon Diyos. Okay, bagamat hindi siya magkaanak, pero meron pa ring chance na magkaanak siya because it is really God who enables us to have these things in life. So lumalabas that the truth is nothing happens outside the rule of God. Okay? This story tells us that nothing happens outside the rule of God. Minsan, di natin naiintindihan ng pain, di natin naiintindihan ba't nangyari sa akin ito, pero hindi ibig sabihin na walang purpose ang Diyos ba't hindi ito pa nangyayari. Kasi mapapansin natin sa Bible, maraming babaeng barren bago ginamit ng Panginoon Diyos. Okay? Parang anak lahat ito ni Pastor Amir. Pastor Pastor Rani, Rebecca, Rachel, Elizabeth, Hannah, Sarah. Diba? These are the barren, before sila na-meet ni Christ, they are barren. Di sila magkaanak. O before nag-start yung kwento, wala silang anak. But later on, nakakatuwa kasi nagkaroon din naman sila ng anak. Amen? So sa mga nagtatry dito, huwag kayong mag-alala. Bibigay ng Panginoon yan sa inyo. Pero kung wala kang asawa, syempre huwag kang mag-expect. Kasi wala ka naman asawa. Paano ka magkakaanak? Okay? So, lumalabas that God loves displaying His power in human weakness. Gustong-gusto ni Lord mag-perform sa kahinaan natin Kapag hindi mo na kaya, kapag hindi na kaya ng medisina, kapag hindi na natin alam ang gagawin natin, gustong-gusto ni Lord i-display yung kapangyarihan niya. Pag wala nang kaya ang tao, doon na lang nahahayag ang biyaya ng Diyos. At spiritually, ganito rin tayong lahat because apart from God, spiritually barren tayo. Without Christ, without God in our lives. Lumalabas na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, hindi tayo nagiging righteous dahil mabait lang tayo. We need grace. We need salvation. We need Christ. So in short po, yung brokenness natin,
will lead us always to Christ. Kaya importante na merong brokenness sa buhay natin. Tama ba? Kaya sometimes, there's this brokenness, there's this seasons in life na kailangan mong umiyak, kailangan mong magsaktan, kailangan mong maubos. Kasi ang goal pala nito ay para mapalapit tayo sa Diyos. At yan ang nangyari sa buhay ni Hannah. Tama ba? So that's number 1, the reality of human brokenness. Number 2, the good news is, in spite of brokenness, Hannah ran to God, not away from God. So, laki difference eh. There's a big difference eh. When you say, Hannah ran to God, is papalapit sa Diyos. But, away from God, papalayo sa Diyos. 1 Samuel chapter 1, verse 10, she was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. Sa Tagalog, tawag yan, umiyak ng mapait. Di ba, may mga iyak kasi na pagkatapos umiyak, di ba, parang pogi pa rin yung ganun pa rin, di ba, yung okay pa rin, di ba, parang may aura pa rin. Ganun daw pag mayayaman eh, pag umiyak yung mayayaman, malilit lang tissue daw eh. Kasi may ilang million daw na naiwan eh. Pero pag mahirap, di ba, yung grabe talagang, alam mo yung mapait talaga. Pakita mo yung itsura, yung pait-pait, di ba, ganun talaga eh. Bakit? Siyempre, maraming utang na naiwan eh. So, malaki, grabe iyak niya. No? So, ang nangyari kay Hannah, she was deeply stressed. And she was praying to God and she wept bitterly. Nakita niyo yung klase ng iyak meron siya. Pambira, matindi, no? Malabas. Pero napakaganda kasi yung pain ni Hannah, hindi siya nilayo sa Diyos, pero mas lalo siyang lumapit sa Diyos. Her pain, okay, allows her to run to God, not away from God. Minsan, kapag nasasaktan ng tao, problema natin minsan ng tao, especially no, ngayon, sa panahon natin, lumalayo sa church. Bakit di ka namatin, sis? Sa totoo lang po, ay problema ako. Babalik na lang ako, pahinga muna ako. Diba? Ganun minsan, ang problem natin, lumalayo tayo sa church, tumitigil tayong mag-pray, nagiging bitter tayo, nagiging cold spiritually. Pero si Hannah, sa gitna ng pain, hindi sinabi after the pain. No. No? Sa gitna ng pain, anong ginawa ni Hannah? Lumapit sa presence ni Lord. Umiyak habang nananalangin. Galing, ano? So lumalabas, minsan iniisip natin na worship is always loud. Pero minsan, ang tunay na worship ay luha. Kasi may mga prayer na walang tunog, pero dinirinig ng Diyos. Sa totoo lang, if you try to read the text, no, ang nangyari po doon, yung iyak niya, parang iyak ng lasing daw eh. Nakakita na ba kayo ng lasing na umiiyak? Di ba? Parang hindi ko maintindihan. Sabi daw, umiiyak daw siya pero hindi gumagalaw yung bunganga niya. So parang, kaya sabi ni sa kanya, sabi ni, sinong pari na yun? Eli, sabi ni Eli, bakit may lasing dito sa simbahan? Akala niya, lasing si Hannah. No? Kasi yun nga, para siyang baliw na nagpipray. Sabi niya, hindi po ako lasing. Pero umiiyak ako kasi hindi ako magkaroon ng anak. So, ang ginawa niya, instead na umalis, papalayo kay Lord, ang ginawa niya, pumunta sa church, nagnalangin, nagpray. Tama ba? So, maganda pala yun. Minsan, gino-joke ko lang sa prayer works eh, kasi minsan may nakikita ako na parang, parang nandito siya ngayon na sa prayer works. Yung pala may pinagdadaanan, o kaya magpipray, may mga gano'n, magpipreach, nasa prayer works. Pero wala naman usually, no? Pero minsan gano'n, di ba? Pag magugulat ka, nasa prayer works kasi may problem. Joke ko lang minsan, pero maganda yun. Huwag tayong lumayo sa Lord, lumapit tayo sa Kanya. At dito, ito ang magandang balita, hindi takot ang Diyos sa brokenness mo. Because Psalms 34:18 says, the Lord is near to the brokenhearted. So when you are broken, meron ba sa inyo, broken ka? Diba? Broken ka spiritually, broken ka financially, okay? Broken ka mentally or emotionally. I just want you to know the Lord is near to the brokenhearted. Hindi sinabi the Lord avoids the brokenhearted. Hindi niya sinabi ina-avoid ni Lord, but sabi He is near, malapit. Malapit siya. Sino pagod na po? Sinong tired na? Tired na, si Gianna, Ma'am, tired na ako. Sabi niya, tired na daw siya. Sino po tired na sa buhay? Pagod na. Pagod ng maging panalong tinapay, diba? Maging breadwinner.
Pagod ka ng maging asawa, pagod ka ng maging anak, pagod ka ng maging nanay. 'Di ba? Lahat, pagod na tayo lahat. Nakakapagod. Sino dito sugatan, disappointed, grieving, anxious, at nawawalan na ng pag-asa? I have a good news because your brokenness does not push God away, but it draws His compassion near. So kung brokenness ka, I have a good news, mas malapit si Lord sa iyo ngayon. Kaya di ko alam kung na-experience nyo na yun, yung kunyari, nasa gitna ka ng yung nagkakasala ka, yung gulong-gulo ka sa buhay mo. Diba? Yung ayaw mo matin ng church, ganyan-ganyan. Pero nakakagulat kasi nung nag-pray ka, lumapit ka kay Lord, grabe yung iyak mo, diba? Yung ramdam mo yung presence ni Lord eh. Kasi nandun si Lord eh. God is so close to the broken-hearted. Amen? Malapit si Lord. Hindi siya malayo. At kahit anong layo mo, malapit pa rin si Lord sa iyo. Kasi hindi naman siya umalis eh. Ikaw ang umalis. Number 3, God remembered Hannah. Well, I have a good news. Okay, part 3 ng buhay niya, naalala siya ni Lord. Sabi nga ni Nanay Simang, naalaala ko naman. Ayan. O maalaala mo kaya. Tama ba? 1 Samuel chapter 1:19, the Lord remembered Hannah. Can you say with me, remembered? I just want to clarify na hindi ibig sabihin nito nakalimutan siya ng Diyos. Tapos bigla lang naalala. Hindi po. Sa Bible, kapag sinabing God remembered, in the Bible, kapag sinasabing God remembered, ibig sabihin, God is moving according to His covenant purpose. No, na hindi lang siya sumasagot ng prayer, pero kasi may plano siya sa buhay mo eh. At doon siya kumikilos eh, sa covenant purpose niya. At maybe, sa buhay natin at sa buhay ni Hannah, parang feeling niya, parang hindi naman kumikilos si Lord. But in God's perfect time, kumikilos siya. Kasi yung timeline mo, iba sa timeline ni Lord. Tama ba? Timeline mo, ganito na ako magkakaganto eh. Iba si Lord eh, iba timeline niya eh. At dito tayo madalas nahihirapan because we want instant answers, right? Because today, pambihira, ang dami-daming instant ngayon. Instant noodles, ano pa? Instant na pagkain, drive-thrus. Minsan nga, pag nandyan lang sa drive-thru, di ba, yung dapat ibibigay na eh. Sir, pwedeng paantay lang po. Pambira, nagagalit pa tayo. Ba't ang takal-takal? Ba't ganyan? Diba? Tapos pag traffic, yung pala alas 6 na, di ba? Minsan pag alas 6 sa Manawag, nag-i-stop lahat eh. Pag traffic, galit na galit tayo, sakit ulo natin. Kasi gusto natin instant lagi eh. Tama ba? Ngayon, yung ganong ugali, nadala natin kay Lord. Gusto natin instant answers. Gusto natin instant healing. Ilang years kang kumain ng pangit, tapos gusto mo instant healing. Tama ba? Sorry, Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sorry, Lord. Instant solution, instant breakthrough. Pero ang timing ng Diyos ay hindi timing natin. I'm not saying there's no instant prayer or there's no instant healing. Meron. Pero hindi lagi instant. Tama ba? Maraming taon naghintay si Hannah eh. At habang naghihintay siya, possible maraming beses siyang nasaktan, nagtanong, Lord, bakit wala pa rin? Pero heaven was not silent without purpose. I have a good news. If you felt like heaven is silent now, hindi siya silent kasi silent lang siya. I believe silent ang langit kasi meron siyang purpose. May ginagawa siya behind the scene na hindi mo alam. Bakit walang sagot? Bakit walang nangyayari? Hindi mo lang alam. Pero may ginagawa si Lord behind the scene. Habang naghihintay pala si Hannah, may mas malaking plano ang Diyos kasi si Samuel hindi lang magiging anak, pero magiging prophet pala siya at magiging judge ng Israel at magagamit sa redemptive plan ng Panginoon Diyos. Siya ang ginamit ni Lord na mag-anoint kay Saul, kay David. At matindi po itong haring ito, no? Itong batang ito na ipapanganak ni Hannah. So ito ang mahalagang truth. God was not only answering Hannah's prayer, but God was accomplishing His salvation purposes. Tingin po kay lahat sa akin, baka naman kaya hindi ka pa sinasagot ni Lord, napayamanin ka, kasi may inaayos ka pa sa buhay mo, may inaayos pa si Lord sa buhay mo, at gusto niya yung pag-aayos na yun, at yung pagyaman mo, ay hindi lang pagyaman mo, pero yung pagyaman mo ay para maging blessing ka pa sa marami. Amen? Hintay ka lang. Kasi nag-aapura tayo minsan eh, gusto natin instant, gusto ganyan, ganito. But there's this greater plan ng Panginoon Diyos sa buhay natin.
Kasi ano nangyari? Eventually, ang nangyari pala, yung magiging anak ni Hannah, ay ang history ng Israel would lead to King David at ang line ni David will lead to Jesus Christ. Ibig sabihin, malaki ang parte ng kanyang magiging anak sa pagdating ni Jesus Christ. I have a good news. The story is bigger than Hannah. Same true as you. Your story is bigger than you. Your answered prayer is bigger than you. Kaya wag kang atat na sagutin ka ni Lord. Wag kang atat sa ganito sa mangyayari. Bakit? Kasi may mas malaking plano si Lord sa iyo. At minsan, ganun sa buhay natin, akala natin ang story natin ay tungkol lang sa atin o sa pain natin, pero may mas malaking ginagawa ang Diyos kaysa nakikita natin. So instead na magalit, magreklamo, mainis kay Lord, just wait, relax, enjoy. Bakit? Sabi nga ni Pastor Rina last week, tama ba? Nasa Ziklag ka man ngayon, zipline ka din. Sabi mo nga sa katabi mo, na-try mo na bang mag-zipline? Parang nakakatakot din pala yun, tama? Ibig sabihin, meron ding magandang blessing ang mangyayari sa buhay natin. And number 4, ito mabigat, di ba? Bakit? Kasi di ba God remembered Hannah eh. Grabe nangyari sa kanya, pero ang nangyari nung binigay ni Lord, when God remembered Hannah at nagkaroon siya ng anak, number 4, Hannah surrendered her greatest gift. Grabe, no? Pagkatapos ibigay ni God si Samuel, ginawa ni Hannah, napakahirap gawin. Ibalik si Samuel sa Panginoon. Imagine this, pinag-pray mo ng matagal, iniyakan mo, inintay mo, tapos nung dumating, isusurrender mo ulit kay Lord. Grabe, no? But I have a good news because Hannah understood na alin? Next, that the gift must never become greater than the giver. Kita niya eh, na ang pinakamalaking blessing, hindi yung blessing na binigay mo, Lord, ikaw mismo ang blessing ko. At ito ang danger minsan sa puso natin. Reminder, why? Because minsan yung blessing nagiging idol natin. Kaya minsan si Lord, maingat siya mag-bless sa atin eh. Diba? Binigyan ka lang ng blessing ni Lord, di ka na nakaka-attend. Tama ba? Binigyan ka lang ng asawa ni Lord. Di pala, wag na lang, baka mag-away pa sila. No? Diba? Binigyan ka lang ng ganito, ng ganyan, ng opportunities. Kaya nga ang prayer natin, Lord, wag mo lang akong i-bless. Pero i-bless mo ko na hindi ako ilalayo sa iyo. And that's what God wants. Yan ang magandang lesson natin na makukuha sa babaeng ito. Diba? Minsan, mas mahal na natin ang blessing kaysa kay Lord. Mas importante na ang career, ang relationship, ang comfort, ang success kaysa kay Lord. Pero si Hannah, mas minahal niya ang Diyos kaysa sa blessing. That is true worship. Eh nakakagulantang, no? Pag binasa mo si Christ po, nung kinausap niya yung mga mayayaman nung panahon nila, kasi merong isang mayamang bata lumapit sa kanya eh. Sabi niya, Lord, anong gagawin ko para makareceive ng eternal life? So ganito, gawin mo to, gawin mo yan. Ginawa ko na po lahat yan. Sabi niya, sell all your possessions. Diba? And follow me. Ang nangyari, hindi siya sumama. Siyempre, mayaman yung tao eh. Tapos gumawa si Lord ng parable. Ano sabi niya? Mas madali daw gawin na ipasok ang camel. Nakakita na kayong camel? Sa butas ng karayom. Nakakita na po kayo ng butas ng karayom. Napakaliit, tama ba? Mas madali daw ipasok yung camel sa butas ng karayom kaysa daw sa mayaman na makapasok sa langit. Grabe, no? Imposible na nga isa eh. Pero mas madali daw yun kaysa sa mahirap. Bakit? Kasi, kaya nga, ito, I have this good news. Hindi ko sinasabing hindi kayo yayaman, ha? Yan naman yung katabi mo, deserve niyang yumaman. Ang ganda niya, ang pogi niya, tama ba? Hindi ko sinasabing God is not after us having these blessings in life. But my point here is this, maging maingat tayo kasi posible, dalawa lang pinantapat ni Lord sa kanya eh. It's either God. Nilaban niya, it's either God or money. So ingat tayo. Di ko sinasabing di ka payayamanin ni Lord, pero ang prayer ko, pag pinayaman ka ni Lord, sana magamit yon to glorify Him. Diba? At meron sa inyo ito, pinapayaman. Tingnan mo yung katabi mo, yung mayaman na yan, di lang nagsasabi. Malalaman mo, binibless na ni Lord ang isang tao pag tahimik na lang, di ba? Siyempre, baka utangan mo, ikaw naman, di ba? Pero kidding aside, di ba? Nakakatuwa kasi yun nga, mas mahal niya si Lord kaysa sa blessing. At yan ang prayer ko po. Ang prayer ko po sa lahat ng Lighthouse, yayaman tayo lahat, pero hindi tayo sumasamba sa kayamanan.
Pero sumasamba tayo sa totoong Diyos. Si Hannah gave up her son for the service of God, but God the Father gave His Son for the salvation of the world. It says in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son." Hindi lang niya binigay yung mahal niya binigay niya yung nag-iisa. Bigat yun. Malabas, si Samuel naging servant sa Israel, pero si Jesus ang true and better Savior. Si Christ ang tunay na prophet, tunay na priest, at tunay na king. Salamat, merong isang katulad ng ating Ama sa Langit na hindi nagdamot pero binigay lahat sa atin. Kaya sino tayo para hindi rin magbigay sa Kanya? Palapakan pa natin si Lord. And last but not the least, from sorrow to song. Iyak-iyak lang siya, pero nung ending, kumakanta na. Anong kinakanta niya? I've been washed in water. Ano ba kinakanta niya? I've been born again. Goodbye yesterday. Gen Z pala, no? Si Hannah. Sa chapter 1, makikita mo yung story. Umiyak siya, chapter 1. Puro iyak, lungkot. Chapter 2, umaawit na siya. Singing songs. Her sorrow became a song. At ang song ni Hannah, hindi lang emotional expression, pero punong-puno ng theology. Pinuri niya ang holiness, sovereignty, justice, at faithfulness ng Diyos. Ano sabi niya? There is none holy like the Lord. And when I was studying it, nakakatuwa kasi interestingly, yung prayer pala ni Hannah ay parang preview ng prayer ni Mary sa Luke chapter 1. Same context, same yung laman na pagpapakita na na itong ginagawa pala ni Mary, ni Hannah, ay magiging preview ng gagawin ni Mary at sa kanyang ilalabas na anak. Binanggit niya sa dulo ng prayer ang tungkol sa anointed king. Ito pala ay prophetic, pointing ultimately to the Messiah, which is Jesus Christ. So lumalabas, listen to me, that the story of Hannah is not just about an answered prayer, but it points us to Jesus Christ, which is our ultimate hope ng totoong pag-asa natin. So dito ako magtatapos, ano ang matututuhan natin kay Hannah? Number 1, ang suffering ay hindi proof na iniwan ka ng Diyos. Your suffering, your problems now, your season now is not a proof na iniwan ka ni Lord. God was sovereign even in Hannah's pain. The presence of suffering in life does not mean the absence of God's presence. Hindi po nawala si Lord kahit may problema tayo. Nung bumagyo ba, nawala si Lord sa bangka? Hindi naman eh. Sino nag-share nun when Jesus is in a boat, di ba? Hindi naman siya umalis eh. Diyan lang naman si Lord eh. Hindi niya guarantee na wala si Lord. Pero ang suffering pala ay hindi tanda ng abandonment. Madalas ito ay bahagi ng proseso ng Diyos upang hubugin tayo at ilapit tayo sa Kanya. So, I have a good news. Hindi ko alam kung bad news sa'yo or good news. Maybe some of you here, nasa pain ka ng buhay, nasa trials ka, nasa challenge ka, but maybe God is using that para ibalik ka niya sa Kanya. Amen? Kahit masakit minsan, pero kailangan tanggapin kasi mahal tayo ni Lord, ayaw Kanyang mawala sa Kanya. Pangalawa, God often works through weakness. Kapag ubos na ang tao, doon lalong nakikita ang grace ni Lord. Ubos ka na ba? Walang-wala na ba? Maingay ba ang weakness ngayon sa buhay mo? I have a good news, the grace of God is available. Amen? Number 3, true faith runs to God in suffering. If you are in pain, if you are in trial, if you are in brokenness, don't go away from God, but go to God. Run to God. Amen? Huwag lumayo, lumapit. Sabi mo sa katabi mo, lapit. Oo, lapit. Number 4, worship is surrender. Hindi lang kanta ang worship eh. Pagbibigay ito ng buong tiwala sa Diyos. Di ba pag may nahuli sa mga pulis, anong sabihin nila? Taas ang kamay! Di ba? Tataas ang kamay yan, di ba? Bakit kaya pinapataas ng kamay? Kasi ang pagtaas ng kamay, iba naman yung kay Kuya Joed. Tas gumagano na pala, hawak mo ang bit pala, no? Yung pagtaas ng kamay po is a sign of surrender to God.
At pagtaas mo, ganun mo na rin kasi hawak mo na ang beat pag sinurrender mo na kay Lord. Oh. Yan ang gusto ni Ate Mitch. Tama ate. Joke. Biro lang. Di ba? Kaya pala pag nag-worship tayo, ganda pala noon, di ba? Yung taas ka ng taas ng kamay, hindi ko naman sumusurrender pala talaga. Pero yung pagtaas pala ng kamay, it's a sign that, Lord, I surrender my life to you. I surrender my business. I surrender my plans. I surrender my life. I surrender my brokenness. I surrender my marriage. Ikaw ang bahala sa buhay namin. And last but not the least, na lesson na natutuhan natin sa Kanya is Jesus is our ultimate hope. Wow. Hindi si Samuel ang center ng story. Hindi yung answered prayer ang center ng story. Because the story is just a preview, di ba, ng pinakamatinding answered prayer which is si Jesus Christ. I have a good news. Maybe you're asking for answered prayers, tama ba? You're waiting for an answered prayer. I have a good news. Kasi the greatest answered prayer in your life is Jesus Christ. Maybe you didn't know it, hindi mo alam, but the greatest answered prayer was already answered, and that's Jesus Christ. Jesus is our ultimate hope. So gusto ko malaman mo, ayaw ka lang sagutin ni Lord para sagutin yung prayer mo at para ibida na ganito nangyari sa'yo, ganito ang wins mo. No. Kaya minsan inaalaw ni Lord, hindi mo na ito mangyari, hindi mo na matanggap kasi gusto niya siya ang bida sa buhay mo. Amen? Balikan natin, palapakan natin ang Panginoon. Let's recall, number 1, the reality of human brokenness. No? Pangalawa, Hannah ran to God, not away from God. Number 3, God remembered Hannah. Number 4, Hannah surrendered her greatest gift. And number 5, from sorrow to song. Ano ang matututuhan natin kay Hannah? Number 1, ang suffering ay hindi proof na iniwan ka ni Lord o ng Diyos. Number 2, God often works through weakness. Number 3, true faith runs through God in suffering. Number 4, worship is surrender. Number 5, Jesus is our ultimate hope. Tatayo po tayong lahat. Kami to all stand up. So, kung pong malaman ninyo, ang movement ng kwento ni Hannah from sorrow to song, yan din ang movement ng gospel. Dahil sa kasalanan, because of sin, there is sorrow, pain, death, and brokenness. But because of Jesus Christ, there is forgiveness, hope, redemption, and eternal joy. So Jesus entered our suffering. He carried our sin. He died on the cross and He rose again. So with that, I can clearly say, tingin kayo lahat sa akin, na bagamat may luha ka ngayon, may problema ka man ngayon, pero may pag-asa pa rin. Because in Christ, sorrow will not have the final word, but God will. Palapakan pa natin ang Panginoon. Maybe marami sa inyo dito ngayon, sabi ng doktor, eto na talaga, wala na mangyayari. Sinasabi ng tao sa iyo, eto na talaga. Sinasabi na nangyayari sa situation mo ngayon, wala na talaga, eto na yun. I just want you to know, that's not the final say. Our hope is in Jesus. And if you're asking, Lord, sagutin mo naman yung prayer ko, ito na yung sagot para umayos yung buhay ko. No. Your answered prayer is not the solution. The ultimate solution is Jesus Christ. So right now, gusto ko, pikit mo yung mata mo, close your eyes. I want you to pray before God by faith. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng problema ng brokenness, I want you to surrender everything to God. Come on, just surrender it. Lord, I will surrender to you my family. I surrender to you my future, my job, my business. I surrender to you my marriage, Lord. I surrender to you my requests. Lord, it's not about answering my requests. It's not about answering what I want to do or my will is. But today, I will just surrender to you. And as a sign of surrender, can you just lift your hands together, saying to God, Lord, I surrender to you, God. Sinusurrender ko ang buhay ko sa iyo, Lord. Sa gitna ng suffering, lumalapit ako sa iyo, Lord. Sinusuko ko ang buhay ko. Sinusuko ko lahat sa iyo, Panginoon. And right now, Father, I pray that you will strengthen my brothers and sisters in Christ, Lord.
palakasin mo sila, Lord. Sa gitna ng problemang ito, palakasin mo sila. Kasi sa ayaw namin, sa gusto namin, talagang dadaan pala kami sa brokenness. Pero Lord, kung itong brokenness na ito na meron kami ngayon, ang way para lumapit ako sa iyo, ang way para maitama mo ako, Lord, ang way para mas lumakas ako, Lord, dalangin ko, palakasin mo sila, Lord, para mapagtagumpayan nila, para makayanan nila, Panginoon. And I pray, Lord, that in the midst of this, God, lalabas ang grasya mo, lalabas ang kapangyarihan mo, lalabas, Panginoon, ang aming hope, and that is you.